Dear Kuya Poy, isa sa pinakamahirap na naranasan ko sa buhay ay yung nagpipretend ako na okay lang ako. Pero ang totoo, I'm hurting. I'm actually bleeding inside. Yun yung masakit na ang hirap gamutin. Okay ako kapag kaharap ko ang family ko. Okay ako, Kuya Poy, kapag kaharap ko ang mga kaibigan ko. Okay ako kapag nasa trabaho ako. Pero kapag ako'y nag-iisa na, doon na talaga umaagos ang luha at doon ko gustong sumigaw. Kuya Poy, 5 taon kami ng ex ko. Sa totoo lang, akala ko ay siya na talaga ang makakasama ko sa altar. Pero hindi pala. Lahat ng mga plano namin together, nawala. Nawala ng parang bula. Sa ngayon, 1 taon na kaming hiwalay ng ex ko. Pero bakit ganun? Hindi pa rin ako makarecover. Dala-dala ko pa rin at walang araw na hindi ko siya naaalala. Pero masakit man, ang totoo niyan, Kuya Poy, mahirap na siyang patawarin eh. Dahil kasi baka maulit lang. Actually, hindi lang isa, ilang beses na ang pagkakamaling yun. Pero inaamin ko ngayon na kahit na nga nag-cheat ang ex ko, ay hindi ko maikakaila sa puso ko na siya pa rin at walang pumapalit sa lugar niya. Pagdarasal na lamang talaga ang ginagawa ko sa ngayon na sana nga ay patatagin pa ako at tuluyan ko na rin siyang bitiwan at makalimutan. Kuya Poy, meron bang expressway para sa mga nagmamadali ng mag-move on? Ang sakit na kasi. Hintayin ko po ang inyong payo. Lubos na umaasa, Andrea. Hindi mo pinapakita, hindi mo ipinararamdam. Sabi mo ay okay ka kapag kakaharap mo ang family mo, okay ka kapag kaharap mo mga kaibigan mo, mga katrabaho mo. Pero alam mo Andrea, isa sa mga paraan ay yung ipakita mo talaga sa kanila na ikaw ay nasaktan din doon sa breakup ninyo. O doon sa failed relationship na ipinaranas sa'yo ng ex mo. At walang masama doon, iyakan mo siya. Walang masama doon dahil yung pagtanggap ng kasawian na yun ang magiging daan naman para doon sa paggaling ng sugat na iniwanan niya sa puso mo. Iiyak mo muna. Sabi mo mayroong mga pagkakataon pagka mag-isa ka gusto mong sumigaw. Well, sumigaw ka. 'Di ba? Basta siguraduhin mo lang na wala rin namang wala rin namang ibang mapeperwisyo sa pagsigaw mo o walang ibang magugulat naman sa pagsigaw-sigaw mong 'yan. Huwag mong kimkimin. Ilabas mo yung bigat ng nararamdaman mo. Hindi masama 'yan. Ha? Kaya Andrea, hangga't nandyan kasi na nagpe-pretend ka na okay ka para sa mga taong nakakita sa iyo, hindi yan nakakatulong sa iyo. In the long run, ikaw ang nasisira sa loob. Iiyak mo yan. Walang masama doon. Acceptance is key. Ika nga, Ayan, at makaka-move on ka na rin dahil finally, magtiwala ka na, nag-break kayo, nasaktan ka. Mag-expect ka ba sa isang tao na magaganda pa rin ang sasabihin niya sa isang taong nanakit sa kanya ng ilang beses pala? Well, hanapin mo yung kaibigan mo na mapagsasabihan mo nito o yung kamag-anakan mo, yung kapamilya mo na mapaglalabasan mo ng sama ng loob mo habang inilalabas mo itong mga gusto mong sabihin na 1 taon mo nang hawak-hawak sa dibdib mo. Pagka, ayan na,
finally, alam mo na hindi lang ikaw ang nakakaunawa na sa sarili mo. O ayan, self-love na muna tayo. Hindi mo na kailangan muna makipagrelasyon. Yan ang isa sa mga pinakamali na gagawin ng iba. Hindi pa nakaka-move on doon sa former partner, naghahanap na ng ipapalit. Pagka hindi pa nakaka-move on, wag na muna kayong maghanap pa ng ibang baka naghahanap lang rin kayo kasi ng katulad nyo na masasaktan lang rin. Okay? Mas maganda na makikipagrelasyon ka dahil talagang naghahanap ka na. Hindi yung gusto mo lang pagtakpan yung sakit na iniwanan nung lumisan na isa. Okay, Andrea? O, dyan na natin tapusin ang hashtag True Love Notes mo.